Yo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, nakakayak na tayo na magmamalengke. Kasi uulan na mamaya. So, bago tayo mamalengke, ay meron akong ibabahagi sa inyo. Importante po ito. Kasi, kadalasan naman po talaga itong mga vlogger dito sa Japan, ang ipinay-flex lang o pinopost lang sa social media ay yung mga magagandang bagay. So, yung mga gatong bagay ay talagang bihirang-bihira ako nakikita. Siyempre, ayaw nga naman nilang magbigay ng isang video o reaction video pagka sa pagiging ma-discourage, di ba? Baka ma-discourage yung mga nag-a-apply. Pero sa akin, mga kakwento, ay yung mga goods and bads na nakikita ko dito sa Japan bilang isang OFW. Hindi ko naman sinasabi na perfect ako sa ganitong bagay, pero ito yung nakikita ko talaga na nalalaman ko sa mga kasamahan ko, sa akin, sa pinagaling ko dito, yung buhay ng OFW dito sa Japan. Hindi lang ako yung magandang bagay ang i-flex ko sa mga vlogs, pati rin yung mga gatong bagay dapat i-flex natin, ha. So bago yan, tara muna sa labas. Nakabike tayo. Pakulimlim oh, mukhang uulan na mamaya-maya. Kaya ngayon pa lang lalabas na tayo. Oh, ito yung lugar namin. Believe ko naman talaga dito sa Japan, mga kakwento. Tingnan nyo, meron akong ikukot sa inyo. Talagang napaka-disiplina ng mga tao dito. Ito yung basurahan nila, basurahan namin. So yung mga plastic, bote nakaseparate, tapos pag itatapon sa mismong basurahan, meron pang ganyan, meron pang screen nakatakip. Tapos yung lagay ng hugas, ayun, yan, nakalagay sa plastic na dilaw, tapos dyan namin ilalagay. So mga nag-apply dito sa Japan, syempre ang lagi lang nakikita, number 1 dyan, about sa sahod. Pero itong sasabihin ko sa vlog na ito, mga kwento, ay hindi lang basta opinion. Talagang nangyayari po ito sa mga OFW. Unang-una dyan, mga kwento, bakit nga ba marami talaga ang mga trainee visa o OFW na umuwi na lang, pag-decide na lang sila. Marami na po akong mga kasamahan na nag-decide na umuwi ng Pilipinas. Unang-una dyan, mga kwento, yung uri ng trabaho na in-applyan nyo dito sa Japan, ha? Kung halimbawa, kung kayo ay isang farmers, once na ang mga farmers ay dumating sa tag-init, wala ko ibang choice kundi pumunta sa inyong mga farm, gawin yung trabaho mo kahit na napakainit at napakalamig kung nag-i-snow man yan. Kagaya pagkatag-init, kagaya na to. Papakita sa inyo. Dito po sa Japan, mga kakwento, no, ang mga farmers po ay meron silang ganito. Yan. Pag sumapit po yung tag-init, mga kwento. Kasi nursery po ng Japan, ito yung mga ginagawang mga punla diyan po ata nila inilalagay muna bago nila totally ilagay sa mga gato. O yung mga sa bukid, kumbaga. Sa mga ganyan po, mga kwento, no, yung pagdating ng tag-init, ha, yan po mga ganyan, 40 to 50 degree ang inabot po na yan pagkay po ay dyan sa loob na magtatrabaho. Pinapasok po talaga mga farmers. Alam po ng mga farmers yan kung gaano kainit sa loob na yan. Ganun po kainit yung nararanasan na pinagdadaanan ng mga farmers natin dito sa Japan. Hindi lang ho sa sobrang lamig na talagang yung kamay mo ay nagbibitak-bitak na, mga labi mo, mukha mo, kahit na anong suit mo na hindi sapat para pangontra sa lamig at sa lamig nga ng panahon dito sa Japan, na talaga nag-i-snow pa. Ngayon sa sobrang init naman, ganoon din po, mga kwento, naka-jacket ka pa, talagang lahat, naka-overall, natakip ka pa. Tapos papasok sa ganyang kwan nila, nursery nila, napakainit po. Hindi lang po farmers, pati ho mga construction worker. Wala ho kayo magagawa kung ang panahon dito ngayon ay napakalamig. Talagang gagawa po kayo kahit na napakalamig, kahit na nag-i-snow sa lugar ninyo. Ngayon, kahit na ho yung scaffolding o yung mga scaffolder, yung pong gumagawa ng mga tubo-tubo, tinatayo na tungtungan ng mga tao, mga gumagawa ng mga bahay-bahay. Lalo pag taglamig po talagang as in naman, napakalamig po ng mga bakal na talagang hindi mo mahawakan. Wala ko magagawa kapag tag-init at taglamig. Yun po talaga ang ang kalaban ng mga scaffolding, mga farmers, mga construction worker. Yun po talaga ang number 1 na kalaban nila dito sa Japan, yung klima. Kung hindi po kayo sanay sa ganong klima, paghandaan na po ninyo, kasi hindi ho biro yung klima ng Japan. Talagang masabi kong kakaiba, masakit sa mukha, masakit, mainit, sobra. Sa mga nakikita ko dito na gusto kong i-apply sa inyo, sa mga nag-a-apply dito, siyempre gusto ko rin kahit paano magkaroon kayo ng idea. Pangalawa, kung hindi man dahil sa trabaho ninyo kaya kayo mag-decide na umuwi, kung okay kayo sa trabaho ninyo, ito mga pangalawa, ito ang isa pa sa mga nagiging dahilan talaga.
katrabaho mo. Mapa Hapon man yan, Brazilian man yan, yung mga toxic mga katrabaho mo. Hindi nyo yung mga Hapon talaga nananakit, naninigaw, sobra araw-araw, minumura ka pag nagkakamali ka. Yun po mga kwento talaga. Isa po yan sa mga, kung kayo po ay pusong mamon, mapagalitan lang po kayo, ay talagang magpupunta sa dulo, magmumukmuk na, dadamdamin nyo na. Hindi pa lang sa tingin ko kung ganun po ang pagiging pusong mamon ninyo, parang hindi kayo tatagal talaga sa Japan, dahil ang mga Hapon po talaga ay nagmumura. Araw-araw talagang may Hapon na nagmumura. Hindi lang ho sa mga Hapon, kahit yung mga Brazilian, mga pangbuli ng mga Pilipino. Ang masama pa ito mga kwento, meron din po talaga tayo mga kapwa nating mga Pilipino na toxic sa nagiging kasama sa mga trabaho. Gusto sila lang yung magaling, lalo pagka ang company nyo o ang department ninyo ay nagbibigay yung leader nyo ng overtime, pero mabibilang lang sa daliri. Halimbawa 10 kayo, ang mabibigay lang ng overtime 3 tao lang. So talagang yung mga lalo yung mga, hindi ko naman po nila lahat, lalo yung mga lalo yung mga datihan na, yung mga matagal na dito sa Japan, at may mga pag may dumating na mga bago, talagang kinukuha nila. Kasi pag department nyo na tsambahan nyo na gano'n, na ang mga binibigyan ng overtime 3 tao, may mga Pilipino po talaga na swapang sa overtime, hindi marunong mapagbigay, hindi marunong magbigay, hindi ba yung bang pair. Kung halimbawa nag-overtime ka ngayon, bukas dapat yung kasama mo naman, o sa isang araw yung kasama mo naman dapat ganun, di ba? May mga Pilipino po talaga dito na gusto nila sila lang yung magaling sa leader nila, gusto nila sila lang napapansin ng leader nila, gusto nila sila lang yung nabibigyan ng overtime, tapos nambubuli pa. Tapos pagka nagkamali ka, tatawanan ka pa nila, pag usap-usapan ka pa nila. May mga Pilipino pong ganun dito. Hindi lang ho yung kagandahang asal ng Pilipino ang ipineflex ko, pati yung mga Pilipino po talaga dito sa Japan, may ganun po talaga. May ganun po talaga na kapwa mo Pilipino ay idadaw mo, ilalaglag mo. May mga Pilipino dito, imbis na nagtataga sa company, dahil sa kaganung ugali ng kapwa natin Pilipino, dapat sila ang kakampi natin, ay ganun pa ang napagdadaan ng ibang trainee visa dito. May mga ganid sa pera kung tawagin, na gusto nila sila lang yung nag-overtime, sila lang yung kumikita, sila lang yung magaling sa mga boss nila, na akala mo papamanahan ng company, ng department, ng mga Hapon. Pero po talagang ganun dito mga kwento Kaya yung mga ibang Pilipino talaga, kundi dahil sa hirap ng trabaho, ay sa mga sa nagiging kasama naman sa mga company o department. Lagi ko na ibabahagi sa inyo, lagi ko na nasi-share sa inyo itong bagay na dapat yung paghandaan. Hindi lang po para sa akin na ito, para po sa mga nag-a-apply, meron ng mga pinipirmang kontrata, nag-prefer na ng mga gamit pupunta dito sa Japan. Paghandaan nyo po itong mga sinishare ko na, dahil ito po ay tunay na nangyayari. Itong huling babanggitin ko mga kwento, dahil sa baba ng palitan, dahil sa walang overtime, dahil sa yung company napuntahan mo ay nakapix ka ng kontrata. Halimbawa, kung ikaw ay construction worker at ikaw ay pipirma ng 17 na lapad, 18 na lapad o 19 na lapad, nakapix na po yan. Kahit ano pong araw ipasok ninyo, halimbawa kayo po ay nag 25 days, nakapix na sa, di ba sa loob ng isang buwan meron tayong 30 days na tinatawag. Ngayon, kung papasok ng Lunes hanggang Biyernes, ilang linggo ba sa isang buwan? Di ba? 4. So ngayon, pag kinuwenta mo yung Lunes hanggang Biyernes sa loob ng isang buwan, ay meron kang 20 days. Hindi kasama yung Sabado-Linggo. Pag pumasok ka ng Sabado or Linggo, dapat overtime na po yun, or additional OT na yun, di ba? So pagka ang company nyo mga kwento ay naka-fix na kayo, kahit na kayo pumasok ng 8 to 10 hours araw-araw, o di kaya naman pumasok kayo ng isang Sabado sa loob ng isang buwan, o 2 beses sa isang buwan na Sabado, pumasok kayo, yun po ay hindi nababayaran ng company ninyo, kasi kayo po, yung pong sahod ninyo ay nakapix na ng 19 na lapad or 18 na lapad. Ngayon, yung 18 na lapad mga kwento, hindi pa po yun malinis. Hindi pa po yun malinis, dahil marami pa kayong babayaran, kagaya ng bahay, ng tubig, ng kuryente, mga tax na ikakaltas dito. So talagang malinis lang po dun ay nasa 11 or 12. Yung 11 or 12, magkano sa Philippine money, mabawasan mo pa ng allowance mo sa 30,000 to 35,000 na lang. Ngayon, kung ikaw talaga mapapaisip ka sa bigat ng trabaho mo,
mapamainit, mapamalamig, tapos construction worker ka dito, tapos scaffolding ka dito, o kaya farmers ka na pumapasok sa ganyang mga nursery na napakainit talaga pagdating ng summer. May mapapaisip ka mga kwento kung talagang sapat na ba yung sinasabi ko na sahod mo, kasi may mga kung po talaga dito nakapix na sobrang 17, 18 na lapad nakapix na, tapos ang trabaho naman nila ay mapigat, delikado, madumi. Ganun po yung mga nagiging trabaho ng mga farmers, mga construction worker, ng mga scaffolder. Yan po talaga ang kadalasan nakikita, natatanaw, nababalitaan dito sa Japan. Ganun ang nagiging trabaho nila. Swerte lang po talaga yung mga trainee visa dito na napupunta ng factory, ng paggawa ng mga karton, paggawaan. May magagaan po talagang ganong company at factory dito sa Japan. Swertihan lang po talaga. Pero paano kung ikaw ay ang apply mo nga dahil nga sa isa kang farmer, so may idea kung paano mag-farming. So pwede ka mag-apply dito sa Japan. Yun naman po ang kaakibat ng pagiging farming o mga construction worker, mga scaffolding. Yun po hindi ko di-discourage yung mga nasa larangan ng mga ganyang trabaho, yung mga ganyang ang gusto ko lang ay at least kahit paano malaman ninyo na ganun pala ang sitwasyon ng mga construction worker dito, di ba? Na hindi ganun na inaakala mo ng pagkikita ka ng 100,000. Malabo po yung iniisip po nilang ganun. Pero sa panahon ngayon, dahil sa baba ng palitan, tapos itong hirap ng trabaho, toxic sa kasama, lahat yan, pag yan ay napagsama-sama mo, kung mga kwento ka, halimbawa construction worker trabaho, tapos ang kasama mo mga Pilipinong sip sa mga amo, tapos ang maging amo ay talagang sinisigaw ka pa, nagkakamali ka. May paghahandaan nyo po yung ganitong sitwasyon. Hindi po lahat ng mga nagpupunta rito sa Japan ng mga trainee visa ay sineswerte, kaya ako, nag-share ako ng mga ganito para kahit paano yung mga kagaya ninyo o nag-a-apply dito sa Japan magkaroon ng idea. So yun lang po ang purpose ng video na to, dahil marami ako napapanood ng mga vlogger na puro si bili ng ganito, puro sa kain ng ganito, puro si pasyal ng ganito, puro si flex ng mga gandang bagay dito sa Japan. Ako hindi ho nagpe-flex po ako ng mga gandang bagay, pero balance po ako. Ipine-flex ko din po yung mga gatong bagay para sa mga kagaya ko noon na nag-a-apply. So paano? Hanggang sa muli. So salamat.